Magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-BTP at mga kamag, mga kabatas at mga ka-UB. And welcome sa panibago nating video reaction. So ito na nga guys, itong si Mayor Magalong ibinulgar kung paano magnakaw itong mga tiwaling politiko. Alam nyo kasi si Mayor Magalong, no? Parang si Mayor Vico Soto rin to. Hindi po ito namimili ng boto. Kaya napakatinong mayor po nito. Grabe. At nagkikreate siya ng trabaho, hindi po ayuda. Hindi po ayuda ang ibinibigay niya sa mga tao, kundi mga livelihood program, trabaho po ang binibigay niya. At trabaho na maayos, hindi kagaya dito, na wala nang pakialam ang mga gobernador, mayor, walang pakialam sa mga magagawa. Siya po meron. Pero bago yan, intro po muna tayo. Siyempre. Para sabihin ng mga dami account dyan mga trolls, hindi raw ako tunay na vlogger Pero, well. Sa mundo ng social media, marami klaseng makikita mga tao. Tunay at peke, hunyang at iba pa. Magbasta, maniwala, content, pusisiing kung tama. May pabebe, may tanga bobo, may matalino, magaling eksperto, may bayaran mga payaso. Sa kanila, sa mundong ito, kailangan mong mangat sa iba. True blogger, kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Pag mali ay dapat punahin, pag tama naman dapat purihin. Yan ang dapat, huwag tayong magpaloko. Kunyan ko, payaso, blogger na bobo. Kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Yon, alright. So magandang tanghali muli sa inyo lahat, mga ka-BTP, mga kamag at mga kabatas, mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. Well, eto na nga, no? Itong si Mayor Magalong ng Baguio City ibinulgar kung paano magnakaw itong mga tiwaling politiko, no? Well, mayor siya kaya alam niya, no? Dumarating yung time sa kanya na may mga talagang lumalapit sa kanya na alam niyo na, mga lagay-lagay, di ba? Para makakuha ng kontrata, ganyan. Di ba? So, lilinawin ko lang ulit hindi po tayo tao. Sa issue po tayo Issue, hindi tao. Okay? Yung mga nagsasabi dyan ng mga yung mga tawag nito?
yung mga dummy account na nag-ad hominem dyan sa comment section, no? Sorry na lang kayo, no? Pagka hindi po relate doon sa video, yung comment niyo, automatic po yung block po kayo dito sa page ko. Okay? Doon po tayo sa issue. Ngayon, kung sinasabi niyo palagi na ako sumasahod kay Jocas, di puntahan niyo si Jocas kung pinapasahod ako nun. Wala akong pakialam kung sino po ang suportahan ninyo. Gaya po ng sinasabi ko, sumuporta kayo kung sino gusto niyo suportahan. Pero wag niyong sasambahin. Okay? Susuporta, pero hindi sasamba. Okay? Pag mali, punahin. Pag tama, purihin. Diba? So dito, papakita natin, panoorin natin si Mayor Magalong kung paano niya i-describe yung klase ng pagnanakaw nitong mga politiko. Panoorin natin. Ang ibig sabihin niyan, each and every Filipino, kapapanganak pa lang, may utang na 113,000 pesos. Pero nakakalungkot. Nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Kahit malang sana sabihin nila na bawasan niyo yung pork barrel, but nobody. Mahirap lang makatagpo tayo ngayon. So itong video po na to, iniram po natin kay Kabarik Ligalig na kung saan parang ginawa niya AI si Ka Percy Lapid. Siguro naman po kilala niyo si Ka Percy Lapid, isa pong batikang commentator din, no? Na sa kasamang palad po diba, kinitil ang kanyang buhay. Kasi po sobrang tapang nito maglabas ng katotohanan, no? Alam niyo naman dito sa Pilipinas, kapag totoo ang nilalabas mo, pinapatay, no? Pero pag mali ang ilalabas mo, hindi yan pinapatay. 'Di ba? Kaya dito sa mundo natin, naniniwala ako na namamayani ang mga kasinungalingan at mga katarantaduhan ng mga politiko. 'Di ba? Kasi mas gusto nilang pakinggan yung mali kaysa dun sa tama. Kaya ka pinapapatay nila yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, 'di ba? So, tuloy natin. Ng mga taong kamuka nitong si General Magalong na hindi niya Kaya ako sabi ko, may nag-PPM kasi sa akin after nung video ko about doon sa Fablo, no? And nanganganib din daw po yung kanilang lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay. Maganda raw po yung ginagawa ko, kaya lang delikado daw. Sabi ko naman, ginusto ko to 'Di ba? May mga vloggers naman na ganun. Ginusto ko po ito. Kung ano man po yung mangyayari sa akin, well, ganun talaga 'Di ba? Ganun talaga Pero at least ginawa ko yung tama. 'Di ba? Kayo, kailan nyo gagawin yung tama? Baka mag-gera na. Lahat ng pera nyo, baliwala na yan. Bakita nyo naman, may nilabas ako ditong video na kung saan nag-live ako sa aking YouTube channel at in-upload ko po rito. Manipis na lang po. Baka mag-gera na. Pero hindi ako nananakot Pero kung mangyayari yun, lalo tayong magagawa kung di lumaban. Kaya lang, yung mga mayayaman na magnanakaw na politiko, sayang naman yung mga ninakaw nyo. Pamigay nyo na yan sa mahihirap. Diba? Itulong nyo na sa mahihirap yan. yung iniisip niya, nasa ang pamilya mo, sarili mo, nasa panganib. Pero ito yan iba to Kailangan lumabas ang katotohanan mga kaibigan. Bakit? Ano ibig sabihin? Hindi man niya sinasabi, mahal mo yung bansa, mahal ko yung bansa ko yun ang ibig sabihin nun mga kaibigan. Kaya ito ang pakinggan natin. Let me temporarily set aside my manuscript. Instead, let me speak from my mind and from my heart. Let me give you some facts about what is happening in the entire country today. Last April, news came out that our national debt is already at 13.86 trillion. Remember that when we Grabe, no? Panahon po yan ni itong
privilege speech ni Mayor Magalong, panahon po yata ito ni Pangulong Duterte. No, ganyan kalaki yung utang natin. 136 billion plus. We started, when President Duterte started his administration as President of the Philippines, our national debt was at 5.7 trillion. Oh! Grabe, no? Laki. Paano natin babayaran yan? Tapos itong mga hayop na politikong magnanakaw, ang tatakaw pa rin. Di ba? Walang awa sa mga kababayan nating mga nagugutom. Ang dami po nating mga kababayan na hirap sa buhay. Bakit hindi nyo hutulungan? Mas masaya ho ba kayo pagka naghihirap sila? Imagine, ang laki po ng utang ng bansa natin. Sino po nagbabayad yan? Kami. Kami mga taxpayers. Kayo naman, mga hayop kayo, nakaw kayo ng nakaw. Diba? Accumulated for decades. In just a matter of 7 years, our national debt increased by as much as 142%. We're now at 13.86 trillion. In short, we are already above the 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin niyan, each and every Filipino, kapapanganak pa lang, may utang na 113,000 pesos. Tapos yung kapapanganak na yun, hindi naman pwedeng magbayad yun dahil hindi wala pang trabaho, di ba? Di pa makapagbayad ng tax. So, ibig sabihin, ang magbabayad ng utang ng mga bagong panganak, tayo mga nagtatrabaho. Tayo mga nagbabayad ng tax. Di ba kayo nakukonsensya, kayo mga nakaupo na mga magnanakaw? Kasi, hindi naman lahat magnanakaw, no? Kagaya ni Mayor Magalong, naniniwala ako hindi ito nagnanakaw. Kasi, ito po ay isang dating nasa PNP, di ba, General. And lahat ng katiwalian sa gobyerno, dinadivulge niya. Di ba? And even Mayor Vico Soto, he's doing good. Hindi po siya nagnanakaw. Actually, lahat po ng pogo sa Pasig, pinaalis niya. O kaya, may nag-send po sa akin ng article. Yung article na yon ay nagsasabi na ang asawa ni Roque, no? Ni dating spokes Roque, half owner ng Pogo dito sa Maribeles. Gob! Joet, alam niyo ho ba yan? Congressman Abet, alam niyo ho ba yan? Well, hindi ko alam kung alam niyo yan eh. Pero posible namang hindi niyo alam dahil sa mga permits. Anyway, ang Pogo naman po, for information, is legal naman po yan. Legal yan ang Pogo. Pero, may mga ginagawa po kasi silang illegal dyan sa loob. Alam niyo ba yung mga online gaming? Mga illegal po yan. Galing po yan sa mga Pogo. At minsan kalimitan, may mga tinotorture pa silang mga tao dyan na dinudukot nila, pinagtatrabaho, or hinahire nila pero pinagtatrabaho, pero pag hindi nakakota, binubugbog po nila. Diba? Kaya po ngayon, sana matuloy sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na plano na nilang ipasara lahat ng Pogo dito sa Pilipinas. Well, gusto ko yan. Matuloy. According to Cartua, our ability to pay our debt would depend on our ability to manage our financial leakages. And so I asked, ano ba yung financial leakage? And no less than the former Secretary of NEDA said, ang final leakage na sinasabi ko, a big chunk of that goes to corruption. See? A big chunk of that goes to corruption. Imagine guys imagine, even kabataang barangay, even SK chairman, nagnanakaw na rin.
Di ba? So, from SK chairman to barangay chairman, mga nagnanakaw na rin. Hindi ko sinasabing lahat. Pero most of them are fucking thieves. Corrupt. Ang sakit isipin, di ba? Bayad tayo ng bayad ng tax. Pero itong mga SK na to, nakaw din ng nakaw. Imagine. Kaya nga yung mga SK sumasama na rin sa mga vote buyers na kapitan. Yung mga kapitan na namimili ng boto, doon na rin sila sumasama kasi sure panalo sila Kasi may vote buying. Di ba? Kaya pag hindi nawala yung vote buying, hanggat kinukonsinti natin yung vote buying na yan, hindi po titigil ang pagnanakaw ng mga hinayupak na politicians. Maniwala na po kayo sa akin. Hanggat kinukonsinti ninyo itong vote buying, sabi ni Mayor Magalong, napakalaking parte ng pondo ng Pilipinas na pupunta sa mga corrupt na politician. Tandaan nyo yan. Hanggat di nyo binabago, hanggat kinukonsinti ninyo ang vote buying. Okay? Tuloy. And surprisingly, when the news came out, na ang utang pala natin is already at 13.86 trillion, only 13.86 trillion ang utang po natin. Sakit isipin no? very, very few members of our legislative branch, people from Congress, raise hell. Ulitin ko, only very few raised hell. It is at this backdrop, or against this backdrop, that I will like to share with you this narrative. Last year, I was invited by the Civil Service Commission and the Department of Interior Local Government to talk before newly elected officials twice. In one session, there are about 150 mayors. A second session, about 200 mayors. Last March, I was given a chance again to talk to about 1,100 municipal mayors, all members of the League of Municipalities. 3 weeks ago, I had a chance to talk and speak before vice governors of the different provinces. In all occasions, my topic was technology and governance. Basically, how do you use technology in enhancing the way we govern, the way we process, the way we manage our local government unit. For the first 15 minutes, everybody was just so enthusiastic, listening to me, looking at my impressive presentation. And then I start talking about good governance. I start talking about traditional politics. I start talking about corruption and its direct correlation with poverty. And when I start doing that, they also start looking at their cell phones. Mga siraulo, di ba? Kita nyo na, halatang magnanakaw mga diputay. Nung corruption na ang pinag-uusapan, sa cellphone na nakatingin, hindi na nakikinig sa kanya. Di ba? Di ba mga siraulo? Grabe. Bakit naman ganon merong Magalong? Bakit ganon naging reaction nila? Bakit parang ayaw nang makinig pag korupsyon ang usapan? Tuloy. Are we not going to ask ourselves, is corruption now becoming a norm in government? Is good governance becoming an exception? Nakakalungkot na meron na nga silang tinatawag na porsyento sa bawat project. Hindi pa nagsawa. May porsyento na nga. Alam ni Mayor Magalong, di ba? May porsyento na nga sa bawat project, hindi pa rin sila nabubusog. Hindi pa rin sila nasisiyahan. Di ba? O ano pa, Mayor? Sila.
Sila pa yung kontraktor. Parang may kilala ko niyan na dito, governor, family politician dito sa Bataan. Sila na ang governor. Sila may porsyento sila doon sa kontrata. Sila pa yung kontraktor. Di ba? Well, gagawa ng kalsada, sarili nilang kumpanya yung gumagawa. Plus, porsyento. O, di ba wala nga naman tapon sa negosyo? Ha? Ulitin natin. Ganda eh. Pakinggan nyo. Hindi pa nagsawa. May porsyento na nga sila. Sila pa yung kontraktor. Hindi pa rin nagsawa. May porsyento na nga sila. Sila pa rin yung kontraktor. Sila pa rin yung supplier. Kaya yung mga troll yung mga troll dito pinagtatanggol yung mga politician dito Di ba? Kasi I think tinatamaan yung boss nila. I think nakikiliti ko yung boss nila. Kaya yung mga troll suguran dito sa page ko. Tapos sasabihin, wala namang nanonood sa'yo Bakit tumigil ka sa pag-vlog? Utot nyo. Walang nanonood sa akin pero tinitira nyo ako. Sabi ko sa inyo palagi, issue, hindi tao. Sa issue tayo dito. Hindi ba't may balita ko lang naman. Yung kontraktor na gumagawa sa kalsada, kumpanya din daw ng mga Garcia. Totoo ba yan o hindi? Yun ang sagutin ninyo kung totoo o hindi. Okay? Tapos, may porsyento ba talaga? Si Mayor Magalong na nagsabi, Mayor yan binibigyan siya ng porsyento malamang pero hindi niya tinatanggap. Even Mayor Vico Soto, hindi tumatanggap ng porsyento. Naniniwala ako doon. Kasi napaka-honest na mayor itong dalawang ito. Napakadalang po niyan ng ganyang klaseng politician. Kaya kung magkaroon tayo nito dito sa Bataan, ganitong klaseng politician, wag na natin pakawalan. Napakaswerte po ng Baguio at napakaswerte rin po ng Pasig. Dahil ang titino ng mayor nila. Huwag niyo ako sasabihan na amo ko si Jokas. Hindi ko kinakampanya dito si Jokas. Promise, mamatay man ako. Hindi ako sumasahod kay Jokas at hindi ko amo si Jokas. At hindi ko kailanman ipopromote dito sa page ko si Jokas. Tandaan niyo yan. Mayor man ako ipopromote yung mga taong alam kong malapit sa akin at yung mga taong alam kong matino. Hindi ko naman sinasabing bad din si Jokas Dahil nung nakita ko naman, nung sinuportahan ko siya, matino namang mayor. Hindi naman talaga nagnakaw. Ewan ko lang yung mga tao niya na pumapaligid sa kanya. Dahil may balita ako. Yung mga nakapaligid sa kanya ang nagnanakaw. So, sana magising din si Jokas, no? Na yung mga nakapaligid sa kanya, yung matitino na ang kuhanin niya sa susunod. Diba? If ever na manalo siya ulit, If ever na manalo ulit. At tuloy. Unfortunately, only few people raise this issue. Ayos sa Philippine National Police, I've been talking to your CESPO, Louie Makilan, and all the other RESPOs. When they visited me 2 weeks ago, that was about 3 weeks ago, we are willing to give or contribute a reasonable percentage of our pension plan or of our pension to national government to address this big issue. See? Pension nila yun Kumbaga personal money nila yon. Pension nila sa pagiging retire nila sa pagiging general ng kapulisan. Pero they're willing to donate. Diba? Yung pera nila sa gobyerno dahil sa laki nga naman ng utang, baka sakaling makatulong. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang yun ang pinapahiwatig dito ni Mayor Magalong. Na sana naman, wag na kayong magnakaw. Instead, mag-contribute kayo para mabayaran naman natin yung utang natin sa World Bank. Diba? Wala Ang tindi ng konsensya yung mga hayop kayo.
Di ba? Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Mga politician na magnanakaw. Dahil di naman lahat ng politician magnanakaw eh. Kagaya ito, meron. Mayor Magalong. Mayor Vico. Di ba? Pero nakakalungkot. Nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Kahit malang sana sabihin nila na bawasan niyo yung pork barrel, but no, See? Dapat nga wala yung pork barrel na yan eh. Kagaya ng ginagawa ni Gila, pork barrel yan eh. Sa Kongreso. Pork barrel niya yan eh. Yung binibigay na 30 million sa alas-asin. Diba? Pera natin yun. Kaya huwag niyo sasabihin na si Gila ay naglaan. O, naglaan siya. Pero procurement ng gobyerno yun. Pera natin yun. Hindi natin utang na loob sa kanya yun. Tandaan niyo yan. O ngayon, siya yung ano eh. Hindi, tama lang yun. Trabaho niya yun eh. Bilang isang congresswoman. Na sana, na dapat hindi sana. Dahil tagagawa sila ng batas, hindi sila tagagawa ng project. O, bakit nila nagawa nila? Sana tanggalin na ni Pangulong Marcos yung pork barrel na yan eh. Nananakaw lang yan eh. Di ba? Samantalang si Mayor Magalong, willing siyang i-donate yung kanyang pension. Pero itong mga hayop na congressman, mga senador, yung pork barrel nila, they're not willing to. Gusto pa nga nila madagdagan. Ang kakapal ng mukha. for some reason, nobody would admit na meron pala silang pork barrel. But now that I am with local government, the fact remains that there is still pork barrel. Tayo, in the uniformed service, both from the armed forces and from the Philippine National Police, we risk our life. We risk Tinaya nila yung buhay nila. Kaya yung pension na yun, dapat lang sa kanila yun. Dahil nakataya ang buhay nila bilang isang police. Diba? So they deserve. They deserve these pensions for them. quality time with our family. And we're willing to give up. Pati yung quality time nila sa family nila, nasa sacrifice bilang pulis. Pero yung pension nila, they're willing to donate. Diba? Pero yung mga hayop na senador na congressman, hindi nila kayang bitawan yung kanilang pork barrel. Ni walang nagpapanukala na alisin ang pork barrel. Diba? Kahit yung mga sinasabing makabayan na na party list, walang nagpapanukala sa kanila na alisin yung pork barrel. Diba? Kunwari mga makabayan, bullshit. A small amount of our pension just to help national government, just to address this huge deficit, just to address this big national debt. Hintayin natin kung anong sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. Hintayin natin silang magsalita. Hopefully, one of them. Malabo yun, Mayor. Diyan sila nagkakapera sa pork barrel di ba? Kaya malabo po yan. Well, meron talaga Will come out in the open and tell us it is about time that legislators should also give a big contribution to address national government issue, especially on our financial debt. Well, bravo. Kudos to Mayor Magalong, napakahusay. And yun nga nabanggit ko sa inyo si Mayor Magalong,
hindi po siya nagbibigay ng ayuda. Hindi po yan namimili ng boto. Actually, naikwento ni Atty. Libayan, ang technique lang nila, ang strategy lang nila sa pangangampanya, hindi yan umiikot ng hindi siya umiikot sa barangay. Meron lang po silang sasakyan and then yung may TV, yun po yung ginagamit nilang pangkampanya. Nanalo. Kasi alam ng mga taga Baguio na meron silang matinong mayor. No? So, I wish magkaroon tayo ng ganitong klaseng politician dito sa Bataan. No, yung hindi takot. Yung hindi takot ilaban yung tama. Ano po? And dyan, well, maraming salamat sa mga sumusuport dito sa aking page na po. Sa Bataan Transparency page, sa Maribeles Unity page, at sa Maribeles Unity Group. No? Maraming salamat po sa inyo. And, wala tayong magpakatanga. No? Kaya ko po ito ginagawa. Binubuksan ko po yung isip nyo sa realidad. No? Na masama ang vote buying. Hindi po maganda ang vote buying. Kasi, nanakawin po nila yan triple. Triple po ang tubo ng pagkabinawi nila yan. So ano mangyayari sa atin? Lalo lang ho tayo maghihirap. At yan ang gustong-gusto ng mga politician na mapagsamantala. Kayang-kaya nila tayong i-exploit kasi hirap na hirap tayo sa buhay. Kaya nga 2,000 lang binebenta na yung dignidad eh. No? Sabi nga nito na Atty. Libayan, sana kung bebenta mo yung boto mo, gawin mo 1 milyon. Para may iangat mo naman yung sarili mo. At tingnan natin kung meron pang magbo-vote buying na politician. Diba? So, well, muli isang magandang tanghali sa inyo lahat at maraming salamat po ulit. At syempre huwag natin kalilimutan, minsan lang po tayong mabubuhay. Piliin po natin yung tama at mabuti. Maraming salamat po.